Okay, so magandang gabi po sa bawat isa and mga kapatid, ay mihingi po ako ng paumanhin kanina nung ni-live yung atin pong altar kanina, ako po yung lumabas hindi po yung mga waiting song po natin. At salamat na lang at ginaid pa rin ako ni Sister Alay para maayos po yung ating family altar. Pero mga kapatid, ako po nandito po ngayon sa Toyota Abad Santos. And actually, nakisuyo lang po ako na dito po muna ako mag-live. Color coding din po kasi ako, hindi ako makaalis. So inabutan po ako ng color coding. Kaya hanggat maaari, kung po pwede, matapos ho natin to ng alas 8 ng gabi, kasama po yung preaching at saka yung ating prayer. Dahil nakakahiya at nandito pa po ako at actually sarado na po. So kaya lang, hindi ho ako makaalis. Gawa ho ng hanggang alas 8 po yung color coding. But anyway, salamat kay Sister Rica sa kanyang tanging bilang na ibinigay para sa Panginoon. At hindi rin po ako makapagsalita ng malakas gawa nga nandito po ako sa office pa sa waiting area ng service ng Toyota Abad Santos. At pasensya na po mga kapatid, ayoko lang ho talagang ma-miss yung pagkakataon na talagang kung kaya naman hong gawan ng paraan na makapag-family altar, gagawan ko po talaga. May mga sitwasyon lang po talaga na yung conflict po yung schedule o kaya minsan hindi rin ho kinakaya ng aking katawan. So sige po, tayo welcome. Welcome po yung mga kapatid natin, nakasama na po natin for this evening.
and tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Wala ho tayo mga supporting effects. Wala ho tayong lower third, wala ho tayo mga verses na lalabas kasi solo lang po ako nandito. Ako po yung nagko-control din nung ating setup or yung setting ng ating pong program. So buksan po natin yung ating mga Bible in 1 Timothy chapter 1 verses 1 to 4. Mga kapatid, sabi ko po, pagkakasyahin natin hanggang 8 p.m. Itong ating ginagawang pag-aaral. Sabi po ng mga talata, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went to Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Take note, sabi po ni Apostle Paul, maiwan daw si Timothy sa Ephesus, si Apostle Paul ipupunta ng Macedonia. Bakit? Kasi ang sabi niya, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Para hindi mapasok yung church ng Ephesus ng maling katuruan, ng maling doktrina, ng maling aral. And then verse number 4, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith pseudo. So manalangin po muna tayo, Panginoon, pagpalain mo po ang aming gagawing pag-aaralan. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa puso at isipan ng mga kapatirang kasama po namin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang paraang ito na sana'y maging blessing pa rin po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is Stay in the Right Doctrine. Again, stay in the right doctrine. Kasi ganito po yan. Kung ano yung ating paniniwala, yun po ang ating doktrina. Liliwanagin ko po kung ano yung ating pinaniniwalaan, yun po ang ating doktrina sa ating pong buhay. Kaya kung ano po yung ating pinaniniwalaan at kung ano po yung ating doktrina, yun po ang ating ginagawa sa ating pong buhay. Halimbawa, kung tayo po ay nagtatrabaho lang, hindi naman tayo Kristiyano, abalang-abala tayo sa buhay para po doon sa paghahanda ng ating future, paghahanda ng ating kinabukasan, nag-iipon tayo. So, ang ating paniniwala, mahalaga po yung pag-iipon. Kaya yun yung ating ginagawa. So, sa madalit salita, pag sinabi ho nating doctrine, ito ho yung ating pinaniniwalaan. Ito yung tinatanggap nating prinsipyo sa ating buhay. Kumbaga, ano yung paniniwala natin sa pagtatrabaho? Ano yung paniniwala natin sa pag-aaral? Ano yung paniniwala natin sa pag-aaruga at pag-aasikaso ng pamilya? Ano yung paniniwala natin sa pagninegosyo? So lahat ng iyan, meron pong katuruan. Yan ho, may doctrine na tinatawag. At kung ano po yung paniniwala natin dyan, yun yung ating ginagawa. So ngayon, ang pinag-uusapan po natin patungkol po sa pagiging Kristiyano. Kaya sabi ni Apostle Paul, nung siya aalis at pupunta ng Macedonia, iniwan niya si Timothy sa church ng Ephesus. Bakit? Kasi po, nagturo siya ng mga magandang aral. Ang problema, dahil ang tao po ay pwedeng makatanggap ng ibang katuruan, so ang tendency, ang tao ay pwedeng makonfuse. So kaya yung magandang aral na itinuro ni Apostle Paul, pwede pong makalimutan niya ng mga kapatiran sa Efeso. Kaya napakahalaga po ng pagpa-follow up, napakahalaga po ng pagtuturo at pagbabantay at pagbibigay assurance sa mga itinuturo natin mula po sa salita ng Panginoon. Kasi ang tendency ng tao, number 1, makalimot. Number 2, matangay ng ibang paniniwala. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, mahalaga na maiwan si Timothy. And Paul left Timothy with an important job to do, making it all the more important that he remained in Ephesus. The job was to make sure that correct doctrine was taught in Ephesus. Huwag silang mahaluan ng fables, ng mga paniniwala ng mga tao lang, o kaya yung mga nakagisnan, yung mga superstitious belief, o kaya yung mga other doctrine coming from other religion, sa ibang mga paniniwala. So mahalaga po yan, mga kapatid, kasi kung titignan nyo, even in our times, sa panahon natin ngayon, ang dami hong mga nagtuturo ng Biblia. Ang dami hong nagsasabi na sila sa Panginoon. Pag hindi ho tayo marunong at hindi ho natin alam ang salita ng Panginoon, mako-confuse tayo kasi ang dami nagsasabing puro sila sa Panginoon.
Ang dami hong nagsasabi na sila po ay nagtuturo ng Biblia. Pero alamin ho natin, mga kapatid, yung kanila bang ipinagagawa, yung kanila bang itinuturo, talaga bang doktrina yan ng Biblia o doktrina ng relihiyon? Uulitin ko, yung kanila bang itinuturo ay doktrina ng Biblia o doktrina ng kanilang religion o ng kanilang paniniwala? Kasi ang tao pwedeng gumawa ng sarili niyang doktrina. Ang tao o ang samahan ng isang religion, pwedeng gumawa ng isang paniniwala na pwedeng ituro sa tao at gamitin na ito ay sinasabing mula sa salita po ng Panginoon. Kaya nga maganda ho na bawat isa po sa atin, sa tuwing tayo po ay may pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos, maganda ho siguro, dapat lagi ho tayo may hawak na sarili nating Biblia. At wag din ho kayong masapatan doon. Pagkatapos hong ituro sa inyo, maganda ho siguro, kayo po mismo, basahin nyo ng maraming ulit, and then namnamin po ninyo, aralin nyo mabuti, kung tama ba talaga yung itinuturo na mula sa salita po ng Panginoon. Baka mamaya, yan po, aral na lang ng samahan. O kaya, aral ng isang tagapangunan, ng isang relihiyon. Galing sa kanyang paniniwala. O kaya, galing sa religion mismo. Ano po, mga kapatid, ang maganda po galing sa Biblia. Yung atin pong pag-aralan. Kaya ito ho yung mga bagay na nakita ko kung bakit mahalaga po na tayo ay manatili sa atin pong pinaniniwala ang doktrina na mula po sa Biblia. Number one, the danger of modern times. Alam nyo, kaya ayaw kong palagpasin po itong gabi na ito na mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Kasi po, ito'y napapanahon. Maganda ho itong ating paksa ngayong gabi. Stay in the right doctrine. Manatili tayo sa tamang doktrina. Hindi sa doktrina ko, hindi sa doktrina ng Baptist, hindi sa doktrina ng ibang relihiyon, kundi sa doktrina ng Biblia. Yung tamang doktrina. Yun ang ating malaman. So ngayon, ito ho yung isang problema. The danger of modern times. Napapansin ko lang, tayo kasi pumapasok na doon sa digital era. Yung tinatawag ng advancement ng technology, ang church po nai-impluwensyahan ng ganito pong mga kaparaanan. Imposible namang hindi ho tayo gagamit ng Wi-Fi. Imposible namang hindi ho tayo gagamit ng mga camera. Imposible namang hindi ho tayo gagamit ng internet, ng laptop, etc. O yung mga sabihin nating equipment na nagpapakita ng kumbaga pagiging hybrid or high-tech na ng isang church. Gagaya po sa atin. Tayo po ay hybrid church. Meron po tayong face-to-face. At the same time, naka-live po tayo. Kaya napapanood ng mga kapatid natin sa iba't ibang lugar at yung mga ibang bansa naaabot na rin ho natin dahil po sa tulong ng teknolohiya. Pero ito ho ang panganib. Mga kapatid, dahil tayo po nasa modern times at pag-aralan natin, iba ang mentality ng mga bagong Kristiyano ngayon dahil nga sa modernong kumbaga sistema at panahon na meron na tayo ngayon sa ating mundo kumpara doon sa mga dating mananampalataya. Kaya kung minsan nagkakaroon ng parang friction. Nagkakaroon ng friction between doon sa mga old members at saka sa mga bagong members kasi nga magkaiba sila ng era, nagkaiba sila ng panahon. Yung iba hindi sang-ayon sa mga ganyang bagay. Yung iba sang-ayon sa mga modernong paraan ng pagtuturo at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yung iba ang gusto pa rin yung cultural, conventional, traditional. Pero yung mga bagong Kristiyano ngayon, ang gusto na ngayon yung mga high-tech. Ang soul winning, pwede nang daanin nga naman sa Facebook, sa Messenger, pero yung iba, old school pa rin. Sabi ng iba, doon pa rin sila sa pangangatok ng bahay, pamimigay ng tracts. Well, anyway, by the way, parehas naman pong maganda yan. Parehas naman natin kailangan gawin. Yung dating pamamaraan at saka yung pamamaraan ngayon. Pero, mga kapatid, mag-ingat tayo sapagkat sa paraang ganyan, pwedeng ang kaaway makasingit. Ang ibig pong sabihin, pwedeng ang dyablo, alam nyo, pasukan yan at gamitin yan para ang isang church na maganda at malago ay hindi maging okay sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Kasi tingnan po ninyo, sa magkabilang paniniwala, may doktrina. Yung mga unang panahon, may doktrina sila dyan. Yung mga modernong panahon ngayon, may doktrina rin tayo ngayon dyan. Kasi nga, magkaiba ho ng panahon at mundo yung ginagalawan ng mga Kristiyano ngayon. Kaya nga, tingnan po ninyo, anong sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse number 4? Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith sudo. Ang sabi ho ng verse number 4. And in 2 Timothy chapter 3, verse number 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Tingnan po ninyo.
iba na ang nagiging sistema ngayon ng mundo. Ano ho, iba na yung pamamaraan ng sabihin nating mga gawain ngayon ng church. Talagang yung iba po, nagsesettle na lang sa panonood. Hindi ko sinasabi na mali na kayo po ay nagjo-join. Hindi ko sinasabi na kayo po ay nandyan sa bahay ninyo at nanonood na lang sa atin. Pero pag-aralan nating maigi. Ito ba binigay ng Diyos para bawasan natin yung ating effort para sa paglilingkod? Tingnan po natin maigi. Pag hindi ko tayo naging wise, sa paraang ito, mga kapatid, tayo po ay mabibiktima ng kaaway. Kasi nga, pwede tayo magkaroon ng comfort zone sa ginagawa natin ngayon sa pagiging high-tech ng atin pong sistema sa pag-aaral sa salita ng Diyos. So, yan bang ating panonood, yung ating bang ginagawa, nagdadala ba sa atin para mas maging malago tayo? Or baka mamaya nakakakita tayo dyan na mas nagiging magaang at madali yung ating paglilingkod. So, pag ganun, aralin nating maigi. Ito ba nakatulong o nakasama? Naintindihan niyo mga kapatid? Kasi sa panahon ng pangangailangan, iisipin natin ano ba ang solusyon. Pag tayo may problema, ano ba ang solusyon sa problema ko? So kung ito pong ating ginagawa via online, solusyon sa problemang meron tayo, naniniwala ako, hindi po yan masama. Kasi nga, solusyon yan sa problema natin. Pero kung yan nagiging parabang complacency sa atin. Yan yung comfort zone natin. At hindi na ho tayo gumaganap ng pwede nating gawin. Dahil tayo po'y Kristiyano, hindi na tayo pumupunta ng church kasi nga meron tayong option. Mga kapatid, tatandaan po ninyo, yung online ministry natin is not an option. Yan is solution sa problem. Naintindihan po ninyo. Hindi po yan option. Yan po is solution. Kung ang sitwasyon ko talagang hindi uubra na makapunta ng church, solusyon, mag-online. Pero kung may paraan, hindi po yan option. Tandaan po ninyo, paraan yan para masolusyonan yung problema. Kaya nga di ba, during ng pandemic, wala ho tayong paraan para makapunta ng church. Bawal lumabas, hindi pwedeng mag-gather. So, ang online is solution. Hindi po, kumbaga, option. Kaya kung titignan ho natin, itong atin pong ginagawa, ito nasa panahon ngayon. Kaya nga sabi ng Bible, this know also that in the last days, perilous time shall come. Talagang magiging mahirap po sa atin ang pagpunta ng church. Talagang magiging mahirap po sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, sabi ho ng Bible, we are in a perilous time. Talagang mapanganib na ho yung ating mundong ginagalawan ngayon. And plus the fact, sabi pa ni Apostle Paul kay Timothy, in 2 Timothy chapter 3, verse number 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So, tingnan niyo po, hindi ko sinasabi, I have nothing against online streaming. Tandaan niyo mga kapatid, isa-celebrate pa nga ho natin to sa last Sunday. Kaya ako po, talagang bet ko po na magkaroon tayo ng online ministry. Kumbaga, kinumit ko niyan sa Panginoon. Sabi ko, talagang pagbubutihin ko at i-improve ko pa kung ano yung pwedeng i-improve para sa ikagaganda ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Yung kagamitan at maging yung aking sarili. Mga kapatid, ang prayer ko lagi, sana gamitin ako ng Panginoon at matuto pa ako kung paano ko maituturo yung Biblia sa mga tao. Talagang mapakinabangan ho natin lahat, mga kapatid. So, ano sabi ng Bible? Having a form of godliness, but denying the power thereof. Kasi naniniwala ako ang online ministry solution sa problema natin sa pakikinig at pag-attend sa gawain ng Panginoon. Pero ang danger, baka mamaya nababawasan na yung godliness. Nandoon yung form ng kabanalan. Nandoon yung form ng masasabi ho nating kalooban ng Diyos. Pero pagdating naman sa power, baka yung effect, nagiging shallow po ang ating treatment or dating sa pag-attend. Baka mamaya, imbis na nagbibihis tayo, for example, kung sa face-to-face, hindi pwedeng hindi tayo naligo. Hindi pwedeng hindi tayo magbihis ng maayos. Pero pagdating sa online, kahit nakataas ang paa natin, di ba? Kahit nakahiga tayo, pwede nating gawin. So parang nababawasan tuloy yung kabanalan at yung ganda ng ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, aralin nating maigi. Isipin natin, ito bang ating ginagawa, talagang solusyon to sa sitwasyon natin na hindi natin talaga kayang gawin na pumunta ng church o kaya umatin sa service. So aralin natin maigi kasi baka mamaya nadadaya na tayo ng kaaway. Nadadala na tayo ng modernong sistema, di ba? Parang, ewan ko, kami ni Mami, tingnan niyo po.
Si Mami, Mami, magamit ko lang example, di ba? Pag tayo, nag-online tayo sa mga ka-meeting natin, usually, yung muka, nakaayos, yung pang-itaas ng damit, pero naka-short sa ibaba. Pero sa service kasi mga kapatid, alam ng Panginoon, hindi lang yung itsura natin sa mukha, at sa kausutan, sa camera lang yan. Pero sa totohanan, kitang-kita tayo ng Diyos tama po ba mga kapatid? Nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, maganda aralin natin. Baka mamaya, yung nangyayaring modernong sistema ng mundo, inihahatak tayo sa mababaw na paglilingkod. Di ba dapat yung online natin magdala sa atin ng mas ikadadagdag at ikagaganda ng ating ginagawa sa Panginoon. Kaya nga ingat po tayo mga kapatid. Ulitin ko, hindi ko sinasabing masama at mali yung online natin. Pinopromote nga po natin ito ginagawan pa natin ng paraan na maging maganda. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging kampante at maging okay sa ganitong sitwasyon lang. Naintindihan niyo mga kapatid? Yan yung unang bagay. Pangalawa, the deception of the master of this world. Yan yung problema natin. Kaya kailangan meron tayong tamang doctrine sa ginagawa natin. Bakit? Meron pong kaaway na nandadaya sa paniniwala na ating pong mga ginagawa. Paul left the Ephesian Christians with a particular set of teaching or doctrine. Nagbigay si Apostle Paul ng tamang doktrina, iniwan niya sa mga tao, pero ang problema dahil aalis siya, papaano na lang kapag ang tao o yung mga Kristiyano sa Epeso ay napasukan ng ibang paniniwala. Baka pagbalik niya, iba na yung ginagawa ng mga tao. Hindi na sila nabubuhay doon sa paniniwalang itinuro ni Apostle Paul. Tingnan po ninyo sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. For that time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ito yung nangyayari ngayon. Kadalasan ng mga preaching ngayon sa mga napapanood natin sa online, puro pang encourage lang, puro pang motivate lang, di ba? May mga ganyang ministry nagmo-motivate sila na mga down spirit, na mga broken hearted, di ba? Mga wounded heart. So, puro ganun lang. Hindi silang tuturo ng talagang masasabi nating talim o talas ng salita ng Panginoon. Kasi nga, ang intensyon ng pagtuturo via online is to get the attention or to gather the attendance ng mga nanonood. Yun naman ang goal nun. Yung maraming manood, yung maraming mag-subscribe, yung maraming mag-view, hindi naman natin masabi, hindi ko nila lahat. Kasi yung iba naman dyan, napapakinabangan din sa pagkita ng pera. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Pag hindi natin ito nakita at inaral mabuti, ang tendency mga kapatid, madadaya tayo ng ginagawa ng kaaway ni Satanas sa sanlibutan. Kaya sabi niya, and they shall turn away their ears from the truth. Ayaw na nila ng pangangaral ng tinatamaan sila. Ang gusto na lang yung pangangaral na kinukonsente sila sa nararamdaman nila. Dahil problemado ka, hirap ka sa buhay, ito ang kailangan mo. Dahil broken-hearted ka, yung love life mo na hindi mabuo-buo, pinipilit mo. So ang tendency, doon ka makikinig, tutulungan ka, iko-comfort ka. Pero alam niyo ang Bible, ang kailangan natin hindi naman yung encouragement lang. Kailangan din natin ng katotohanan. Baka mamaya yung buhay natin, malayo na pala sa tama, tayo puro encouragement lang ang gusto natin mapakinggan. Kailangan natin ng tamang direksyon, ng tamang doktrina mula po sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, and they shall turn away. Parang bata yan na pinagpagalitan mo, hindi kikibo, magkukulong sa kwarto, o kaya pupunta sa kaibigan, lalabas ng bahay, maglilibang, kasi ayaw ng natuturuan, ayaw ng pinagagalitan. Well, baka ganyan ang naging tingin ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. Kaya sabi niya, bantayan mo yan kasi baka mamaya mapasukan yan ng ibang paniniwala. At yan po ang atake ng dyablo ngayon. Ang ginagamit niya na yung kamuka ng gawain. Ang ginagamit ng dyablo ngayon, yung kamuka at kapangalan ng church. Na ang tinuturo, Bible na raw din. Kaya nga, ingat po tayo mga kapatid. Yan yung pangalawang bagay. And last but not the least is the deficiency of memorized scripture. Ito ang problema natin. Gano'n na ba karami talaga ang nabasa natin sa Bible? Gano'n na ba talaga karami yung atin pong alam at natatandaan mula po sa salita ng Diyos? Why should I memorize Bible verses? Bakit ko kailangan gawin? There are many reasons why you should memorize Scripture. Number one, memorizing Scriptures brings peace of mind. Nagbibigay sa atin ng peace of mind. And then, grows your relationship with Christ or with the Lord.
Nagiging maayos ang relasyon mo sa Kanya kasi natututo ka and helps you encourage fellow other, sabihin nating workers or mga followers. So nakakatulong yan para yung iba natin mga kapatid na nangangailangan. Pag sila discouraged, pag sila kumbaga in need, alam natin kung ano yung sasabihin natin sa kanila mula sa Bible. Kahit hindi ho natin dala yung Biblia natin, we can recite or give the verses from the Bible to our fellow members and our fellow Christians. So makakapagbigay tayo ng kumbaga tulong sa kanila. And in Matthew chapter 4, if you remember, ito yung senaryo na ang Panginoon tinukso ng kaaway. Tinukso ni Satanas. Anong sabi ho dito? From verses number 4 and verse number 7. Pakinggan po ninyo. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Jesus said unto him, It is written again. So, ibig sabihin, ang Panginoon, pinapakita niya rito yung kahalagahan ng dapat alam mo yung Biblia. Dahil pag hindi at dumating ang gawa ng kaaway, ano sasabihin mo sa sarili mo? Ano yung babalikan mo na katuruan na tinuro sa iyo kung wala kang maalala? Diba? Biruan natin kung minsan, tulad nito, ngayong gabi. Ngayong gabi, sample lang ito. Ano ba ang title natin dito po sa ating pinag-aaralan? Sige nga po. Kung talagang naaalala po ninyo, kasi wala tayong lower third na lumalabas Kung talagang alam po ninyo at naaalala nyo yung title ng atin pong pinag-aaralan ngayon, paki-comment nyo nga po. Challenge lang po yan ngayong gabi sa mga kapatid natin. Kumbaga, gusto ko lang pong maintindihan ninyo kung gaano kahalaga na dapat alam natin, natatandaan natin yung mga sinasabi ho ng Biblia. Kung talagang meron ho kayong kumbaga, magandang memory, na inyo pong kayang talagang tandaan yung mga talata, gamitin ho natin hanggat kaya pa natin. Kasi po, mahalaga yan. Sabi nga ng Bible, it is written, sabi ng Panginoon. Kaya pag wala ho tayong alam na Bible verse, anong tendency? Madali ho tayong pasukan ng ibang katuruan. Yan ho ang problema. Sabi nga ng Biblia, an idle mind is a devil's workshop. Kaya hindi ho po pwede, kung Kristiyano tayo, hindi ho po pwedeng walang laman ang isip at puso natin ng salita ng Panginoon. Again, mahalaga po na meron tayong natatandaan, hindi man buong verse, but at least yung thought, and yung truth na nakapaloob doon, natatandaan ho natin bilang mga mananampalataya. Kaya mahalaga ho yan, mga kapatid, at para ho sa ating paglulundo. Sabi ho ng Titus chapter 1, verse number 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Ayan, mga kapatid, tandaan po ninyo, mahalaga po na tayo ay merong pinanghahawakan. Sabi ng Bible, faithful words, pure words, true doctrine, right doctrine. Yan ho ang kailangan natin sa mga panahon ngayon. Dahil pag wala ho tayong tamang doktrina, ang paniniwala natin hindi rin ho tama. At yung gagawin din natin, posible hindi rin maging tama. Kaya nga sana sa gabing ito, mga kapatid, tayo po kahit papaano, meron pong naintindihan at natutunan sa atin pong naging maising pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So kaya mga kapatid, sana wag hong masayang ito hong ating pinag-aralan. Kailangan ho natin ng tamang doktrina. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa naituro mo sa aming salita. Pagpalain po ito sa aming mga puso at tunay po, Panginoon, na ito'y maging gabay sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Dalangin ko po na inyo pong pagpalain ang lahat ng mga kapatiran na nakasama po namin mag-aral ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, sa karunungan. Sa iyo po namin kinukumit ang lahat sa buong gabing ito. Tunay po na inyo kaming gabayan at patuloy po na ikaw ang mag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po muli, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, wag muna ho kayong umalis. Ito ho yung mga pamilya na atin pong ipapanalangin for this evening.
so yan po mga kapatid, yan po yung ating ipagpe-pray for this evening and sana po talagang atin pong samahan po ninyo ko sa ating gagawing pananalangin. Sige po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, dalangin ko po ang Biagtas family na ikaw po ang gumawa sa kanilang mga buhay, si Ninang Flor, si Ninong As, dalangin ko po na inyo po silang ingatan palagi, maging ang kanilang mga anak. Ikaw po ang gumawa, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang pangangailangan. Ingatan mo po sila Mark, at maging ang kanyang pamilya, maging si Vanessa, si Ana, si Jason, at maging si Preacher Carlo. Dalangin ko po, Panginoon, ang paggawa mo sa kanilang mga buhay, at tulungan mo po ang pamilyang ito sa kanila pong pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila ni Alice na Launan. Ikaw po ang gumawa sa kanila, Panginoon. Maging ang patnubay mo ay pagkaloob mo po para sa kanila, sa kanyang tindahan. Tunay po na ito'y pagpalain mo. Maging ang pamilya nila Jisan, at si Ken, at si Derek. Tunay na gumawa ka po, Panginoon, sa kanila. At maging kay Kimiko, at maging kay Len, sa Biado family. Lord, gumawa ka rin po. At dalangin ko rin sa inyo si Gaisel Ann at si Gilbert. Dalangin ko po, Panginoon, ang patnubay mo para po sa kanilang pamilya. Lord, dalangin ko rin po ang Bakulpo family. Ikaw po ang gumawa kay Nanay Denden, kay Preacher Chris, kay Sister Jen, kay Kit. Ang pamilyang ito ay tunay po na tulungan mo rin po sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide ng lahat ng kanilang kailangan, maging ang kalusugan ng kanilang katawan. Tunay po, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob. Lord, dalangin ko rin po ang Bautista family. Ikaw po ang gumawa sa pamilya nila Ate Ludi, nila Kuya Ronald, kay John Michael, kay Clarence, kay Jacqueline. Ang buong pamilyang ito ay patuloy mo pong gabayan, tulungan sa kanila pong mga pangangailangan, lalo na po sa mga araw-araw na gastusin, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Deacon Ronald. Ikaw po ang gumawa kay Ninang Ana, kay Brother Sam, kay Paul, kay Aaron, at ingatan mo po sila palagi, lalo na po si Deacon sa kanyang pagtatrabaho, kalusugan ng katawan, kalakasan, financial provision sa buo nilang family, good health sa bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya nila at ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa lahat po ng kanilang mga kailangan at kahilingan. Tunay po na ipagkaloob mo po ito para sa kanilang family, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Balungayan at Gerbolinga family. Ikaw ang gumawa kay Sister Lani, kay Brother Sander, kay Charmel, kay Johnny Bell. I-provide mo rin po yung kanilang pangangailangan. Tulungan mo po sila at patuloy mo silang palaguin sa kanila pong pananampalataya. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan sa bawat isa po sa kanila. Maging sa Haddock family, kay Sister Joanne, kay Kiel. Dalangin ko po ang patuloy na paggawa mo sa kanilang buhay. Ingatan mo sila palagi, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan ng katawan, at ikaw rin po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan. Lord, maging sila Ninang Kiten, ang Lacuna family at ang Kakayan family. Ikaw rin po ang gumawa sa kanila, maging kay Sister Joanne, kay Mawel, at maging kay Ziggy. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kalusugan sa kanila. Ingatan mo sila palagi, bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan. I-provide mo rin po yung kanilang mga kailangan, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Maging ang pamilya nila, Kuya Tony, si Ate Jean, si Marvin, si Karen, si Kim, si Kate, ang buo nilang pamilya, Panginoon, ay kinukomit ko po sa inyo. Nawa ay patuloy mo po silang palakasin, ingatan, gabayan, at maging si Atilita Dumlao. Dalangin ko po, Panginoon, ang paggawa mo sa kanyang buhay. Patuloy mo po siyang katagpuin at i-provide mo po, Panginoon, yung kanilang mga kailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Contreras family. Ikaw ang gumawa kay Ate Veron, sa kanyang mga anak. Ingatan mo sila palagi, si Grace, maging si Stephanie, si Mark. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng kanilang kailangan. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa kanila pong mga pangangailangan. Gumawa ka po sa kanilang mga puso. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang pamilya nila Nanay Cristina Gueta. Ikaw po, Panginoon, na mabigyan ng kalakasan sa kanya at tulungan mo siya, si Tatay Juan, lahat ng mga anak at apo ni Nanay Cristina Gueta. Patnubayan mo po sila, Panginoon. I-provide mo yung kanilang kailangan, maging si Nanay Rosita Andres at maging ang Chico family. Ikaw din po ang gumawa, Panginoon, sa mga kapatiran namin ito. Biyayaan mo sila ng malusog na pangangatawan. I-provide mo po ang kanilang mga kailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Nanay Luningning Ibes. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng kalakasan ng katawan, ng kanyang mata. Lagi mo pong pagalingin, palakasin. Gabayan mo po siya, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa dyan sa UK, ang kanyang family. Provide mo yung kanilang needs. At ikaw rin po ang tumulong sa pangangailangan nila Tintin, ang Fernandez family, si Jessa, at saka si Jessie, Panginoon.
Ikaw po ang gumawa sa kanila, maging kay Grace and Wilson. Patnubayan mo po ang Manlisis family, ang Fernandez family, at ang pamilya ng Nanay Luningning, Panginoon. Ikaw po ang gumawa sa kanila. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang ingatan, gabayan, at dalangin ko rin po ang Siasol family. Ikaw ang gumawa kay Sister Marivic, kay Sister Mati, patuloy mo siyang palakasin, pagalingin, ang kanyang mga anak, si JR, si Louie, at ang kanyang mga apo, patuloy mo silang biyayaan sa kanila po mga pangangailangan, bigyan mo sila ng maayos at malusog na pangangatawan, i-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Dalangin ko ang Hikilio at ang Siasol family, patuloy mong pagpalain. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Deanla family. Ikaw ang gumawa kay Brother Ray, kay Sister Gypsy, kay Renzi, kay Rensil, kay Adrian, kay Andrea, kay Sunny. I-provide mo, Panginoon, ang kailangan nila sa araw-araw, kalakasan ng katawan, at patuloy na kalaguan sa kanila pong pananampalataya. I-provide mo ang need ng buong pamilyang ito, ang Deanla family. Ikaw po ang kumilos sa kanila, Panginoon. Patuloy mo silang gamiting channel of blessing at patuloy mo silang i-encourage sa kanila pong buhay at sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw rin po ang gumawa sa pamilya nila Sister Rayan, ang De Asis family, maging kay Brother Arnel, sa kanilang anak na si Daniel. Ingatan mo rin po sila, biyayaan, tulungan sa kanilang pangangailangan. Ikaw rin po ang mag-provide, Panginoon, ng kanilang needs. Maging kay Nanay Agnes at Brother Michael. Patnubayan po sila sa probinsya ng Masbate. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga puso. Dalangin ko rin po si Ate Judy at maging si Patricia. Ikaw rin po ang gumawa sa kanila. Patuloy mo silang biyayaan ng kalakasan ng katawan, provision para po sa kanilang mga kailangan. At dalangin ko po si Preacher Christian and Preacher Rodel. Patuloy mo silang gamitin, bigyan ng karunungan, kalakasan ng katawan, patnubay palagi, Panginoon, sa kanilang paghayo at pangunguna sa gawain. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng kanilang needs, maging ng kanilang pamilya. At ganoon din po kay Sister Weng. Ikaw rin po ang magbigay ng kalakasan ng katawan sa kanya, provision sa kanilang family. Ikaw po ang tumulong, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, good health and protection para po sa kanya. At maging kay Sister Eliza, patuloy mo siyang gamitin, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan ng katawan, karunungan sa kanya po mga ginagawa para sa ministry at maging ang kanyang family. Tulungan mo rin po sa pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Tricia, si Ann at si Tata. Ikaw rin po ang magbigay sa kanila ng kalakasan ng katawan, karunungan, kalakasan at provision sa kanila pong buhay, sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. At ganoon din po si Gab at maging si Brother Noel Cedillo. Ikaw rin, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang palakasin, ingatan at pagpalain. Gumawa ka po sa buhay ni Gab, maging sa buhay ni Brother Noel. Patuloy mo silang katagpuin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na niloob mo pa rin na kami po ay magkaroon ng family altar. Salamat din po sa Toyota Abad Santos na nagpahintulot para kami po ay magkaroon pa rin po ng online service. Again, Lord, salamat po sa lahat ng mga nag-join. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, ito po, para lang makita po ninyo. Ayan, ito po yung Toyota. Ayan. Andito po ako ngayon. Andyan po yung sasakyan sa baba. Ayan, buti na lang, pinayagan ho ako rito. At actually, wala na hong tao. Ako na lang po mag-isa. Ito ho yung waiting area. Ayan, nandito ho ako ngayon sa Toyota. At ayan po, ayan, nasa baba, iniintay lang po ako nung guard dahil hindi pa ho tapos. Andun po yung unit sa baba. Ano ho? But again, ay salamat po sa mga kapatiran natin na nakasama natin for this evening. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve.
To be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones. The ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the falling ones and the searching ones. The ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray. And so we pray for ways to be used by you. We want to serve. We want to serve. To be faithful, to be caring, to be true. To be faithful, to be caring, Lord, we pray. And so we pray for ways to be used by you. We want to serve.